Ano ang iyong inspiration para mag-serve ng mission? Ang inspiration ko para mag-serve ng mission is yung makita ko yung mundo or yung surroundings ko na sobrang naman filled with the Spirit. And also si Jesus Christ din. Kasi simula pa lang ng bata ko, nung primary ako, si Jesus Christ na yung pinapakilala sa akin ng mga parents ko, ng leaders ng simbahan. And siya yung nag-set ng example para sa akin na mas mahalin ko yung mga tao at mag-serve sa ibang tao. Ano ang pakiramdam mo nung na-receive mo yung mission call mo sa Liberia? Sobrang saya ko nung natanggap ko yung mission call ko. And natanggap ko siya around 12 a.m. ng January 31. Gising pa ako nun and tulog na sila mama and papa nun. So sobrang tuwa ako, bumaba ako ng bahay namin. Then binuksan ko yung kwarto nila, tapos ginising ko sila. And si mama nun may pasok pa siya ng kinaumagahan eh. Pero nung nalaman nila kung saan ako ma-assign, hindi na sila nakatulog ng hanggang umaga. Even ako, hindi na rin ako nakatulog ng umaga. And before nung pandemic pa lang, fond ako sa panonood ng mga travel vlogs. Kaya ang pinapanood ko nun, Pakistan, India, Africa. And yung Africa talaga nagustuhan ko siya sobra. And siya yung parang dream mission ko talaga. Kaya sabi ko, hindi ako ma-assign dito kasi yun yung dream mission ko. Kaya nung pagbukas ko ng mission call ko, sobrang natuwa ako kasi part siya ng Africa, yung Liberia. Bakit mahalaga sa iyo na makapaglingkod sa iba? Sobrang importante talaga niya kasi pinapractice ko talaga yung pag-gain ng mga Christ-like attributes. And alam ko na matitrain yung selfless act of love, ganun, and magiging unselfish ako. And also, as I serve others, makakonvert ko sila, and also yung sarili ko sa gospel. Alam ko na marami ako matututunan talaga sa mission. Hindi siya kayang-kayang bayaran ng kung ano man yung mga matututunan ko sa mission. And also preparation rin siya for my future, like going and committing sa eternal marriage, ganon. And also sa career ko. Sobrang malaking tulong siya. Paano mo ito pinaghandaan? So yung paghahanda ko sa mission, sobrang dami ko talagang ginawa. Like attending seminary, attending institute classes, attending BYU Pathway Connect, and even self-reliance classes ng simbahan. And I really can tell you na sobrang nakatulong siya sa preparation ko dahil mas na-feel yung mind ko ng spirit and mas na-feel siya ng pagmamahal towards others. And I know that as I continue to prepare myself to serve on a mission, lahat ng efforts ko is magnify siya ni Heavenly Father at ni Jesus Christ. Ano yung mga inaasahan mo kapag nasa mission field ka? Sobrang madami akong inaasahan or in-expect sa mission ko. And natatandaan ko nung kakabukas pa lang ng call ko, nung nalaman ni Papa kung saan ako napunta, sinearch agad namin. Ang unang tanong na sinearch namin kay Google is kung meron bang mga fast food chain na sikat dito sa Pilipinas na meron doon sa Liberia, like Jollibee, McDonald's, or any other na fast food chains. Then nakita namin, wala. So, ina-expect ko talaga doon na sobrang iba yung culture nila, masasanay ako sa pagkain nila, which is maanghang, and mga greasy na foods, which is I'm not used to. But I know na mas mamahalin ko yung kultura nila dahil alam ko na kapag minahal ko yung kultura nila, yung mga tao, is may feel nila yung pagmamahal rin ni Heavenly Father and ni Jesus Christ para sa kanila. Ayan. Ano ang iyong mensahe sa mga youth na may kagustuhan na makapag-serve ng mission? There are really many concerns sa mga youth like leaving their family behind, leaving their education, yung opportunity na meron sila, especially sa mga age na 18 pataas, sobrang madami ng opportunities na napupunta sa kanila. And also yung worry na baka hindi pa sila ready to serve others kasi hindi pa sila magaling sa scriptures, yung mga ganun. Pero even ako, hindi pa ako magaling sa scriptures, but I know that I have the testimony of Jesus Christ. And I know that as you go often sa temple and to attend seminary institute, mas may kilala niyo yung sarili niyo. And I know that pag nakilala niyo yung sarili niyo, mas malalaman niyo kung ano pa yung kaya niyong gawin. Especially that you know na anak kayo ni Heavenly Father, na you have a divine potential. And I know that
As you continue to serve the Lord, mas marami pa kayong matututunan. Line upon line, precept upon precept talaga. Tungkol mag-award, mahal na mahal ko kayong lahat. See you after 2 years. I promise you na hindi niyo ako makikita less than ng 2 years. Papakita ako after 2 years. Promise ko yan sa inyo. Bye-bye!